Isingit muna natin tuga yung recipe na ito para sa walang mga oven na pwede talaga ninyo itong gawing pangmerenda at lalong pwede itong pagkakitaan. Ang sarap nito ga ha? Ay ngayon ko lang din ito nasubukan kaya ang sarap pala. Ay nagtrending din ito eh. So dito gagamit lang ako ng 2 piraso ng saging na hinog at ito'y mga malalaki. At ito'y balatan at durugin lang pero hindi lang masyadong durog na durog. No, yung ganito lang. Maglagay ng 3/4 cup ng light brown sugar, 1/4 teaspoon ng asin at 2 piraso na large na itlog. At half tablespoon ng vanilla extract, 1/4 cup ng mantika at haluin muna. So ito pa, dagdag sarap kasi maglagay pa tayo ng 1/4 cup ng powdered milk at 1 cup na evaporated milk. Tunawin ko muna yung mga dry ingredients saka maglagay na ng third class flour na 2 cups. Oo mga ga, third class flour yung gamit ko dito. At lagyan ng 2 tablespoon ng baking powder. Maglagay na rin ako ng half tablespoon ng suka. Ang suka ay nakapagpadagdag lambot ng mixture o yung outcome ng ating photo. At ito pa, haluan ko ito ng 1 cup na crushed grahams. At sa paglagay naman dito ng tubig ay pinaunti-unti ko lang at nang sa ganun ay matansya ko yung lapot ng mixture natin. At dito ngayon nakagamit ako ng tubig ng mga 3/4 cup. Haluan ko ito ng 1/2 cup na pasas o raisins. At dapat ganito lang kalapot yung mixture natin. So dito gumamit ako ng ensaymada molder, nilagyan ng dahon ng saging. Nilagyan ng cheese for toppings at big time cheese yung gamit ko dito. At lutuin natin ito sa steamer at kailangan kulong-kulo na yung tubig ng steamer bago ito isalang. At ito na nga naluto ko ito sa loob ng 18 minutes sa katamtamang apoy ng kalan. Ang sarap talaga nito mga palangga, promise. Masarap ipare sa kape kasi sakto lang yung tamis nito.